kalikasan. Amen. Eh ngayon, third year na ako. July 84. Pagdating ng December, ay pagdating ng November, sem break, uwi ako sa ate ko. Amen? Yes. So makikisimba pa rin ako, pero hindi na ako tumitingin dun sa mga sinasamba dun sa harapan at hinahalik-halikan. Yeah. May kasi pumako. Amen. Kasi alam ko na talagang hindi ako sasamba ng anything created on heaven and on earth. Amen. At siya pala ay spirit. Ang Diyos ay spirit. Amen. At sabi ng Isaiah 66, heaven throne niya, earth ay footstool. Nasaan ang lugar na paglalagyan mo sa kanyang laki niya? So hindi talaga Diyos yun, kasi may paglalagyan ka pa. Amen. May pader ka pang paglalagyan. So hindi yung totoong Diyos. Kasi sabi ng Isaiah 66, heaven throne niya, earth footstool niya, nasaan ang lagayan niyo para sa akin? Hindi ako kasya. Yan ang totoong Diyos. Yes. Amen. Ay, parang din ako nasundan na kapag-akay. Amen. Therefore, hindi ko muna nireveal sa ate ko. Pupunta ako doon, pero syempre hindi ko na tinitingnan yun. Balik uling Manila, December, pagbakasyon ng December, nandun ako sa, pero dumating ang time, nagtatakang ate ko, tayo ko nang pumasok doon sa lugar na pinagsasambahan nila. Hindi nila nyo napansin, magaling akong magdala, hindi nila na-notice. To God be the glory. Amen. Hindi ako ng wisdom na hindi nila mapansin. Yes. Kasi hindi ko na kailangan sambahin yung mga nasa dingding. Amen. Kapag may sunog, yun ang una mong binibitbit. Tapos dadamtan mo. Hindi dinadamtan ng Diyos. Ikaw ang dadamtan ng Diyos. Amen. At sabi ng Isaiah, mga kapatid, at talagang may mata yan, pero hindi nakakakita. Hindi yung totoong Diyos. Kasi ang Diyos talaga natin, mga kapatid, lahat nakikita niya. Amen. At forever siya mahal. Ngayon, nung dumating nanay ko, nag-graduate na ako sa PICC, meron kami yung O-taking, dumating siya, graduation ko, dumating siya. Napansin niya ako na ganon. Amen? Kaya all throughout my college years and review years, nakapasa ako ng board exam, medyo maingat ako kasi magagalit kasi alam niyo siya nagpaparal sa akin. So medyo kunyari hindi active. Pero nung tatrabaho na ako, sino pang magpapapigil sa akin? Amen. 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 Ayun, nag-recommit ako kay Lord ng January 24, 1988. Nag-recommit ako, sinurrender ko ang buhay ko kay Lord. Ayaw ko na nang naglilingkod kay Lord na ang isang pako ka ay world at ang kabila ay Lord. Dapat Lord lang talaga. Amen. So that's the beginning. January 24, 88, tapos February 14, 1988, dumating si Reinhard Bonnke, a German evangelist, na ang nadala niya kay Lord all his life as an evangelist ay 79 million na na-born again sa kanyang ministry sa Africa, including America. Amen. Pumunta yan sa Philippines, February 14, 1988, at ang title ng crusade niya ay I Love You Philippines. At sa lugar ng crusade na yan, dyan ko tinanggap ang empowerment or baptism ng Holy Spirit. Amen. Na usually manonotice mo pagka na-baptize ka ng Holy Spirit, you will suddenly speak in other tongues. Amen. Sa dami namin, thousands ang taong nag-attend. Mga kapatid, nung sinabi niya, in-explain niya, sabi niya, receive the Holy Spirit. And very clear ang paliwanag niya, I have received it. Na-slave kaming lahat, para kaming mga papel, parang domino tumbahan, tumbahan lahat siya and filled with the Holy Spirit. Amen. Maya-maya, ang mga nasa wheelchair, nagsilakad, wala na wheelchair. Amen. So, in that event, I experienced the baptism. But when I received Jesus Christ, when we received Jesus Christ, you experienced the indwelling of the Holy Spirit. Amen. Sa katabi natin, the moment, tinanggap natin si Lord, ang Holy Spirit, nagdudwell na. Pero kailangan mo na palagi kang filled. Amen. Tama? Kasi marami ka nakikitang born again, nakatira si Lord, pero hindi filled. Kasi mainitin ang ulo, suplada, mataray, chismosa.
Kasi hindi siya palaging puspos ng Holy Spirit. Puspos siya ng pakialamera. Gusto niyo pa ba ito? Amen. So, hindi ka lang mag-stop sa indwelling, kundi all the time, feel tayo ng Holy Spirit. Habang tumatagal akong nalarasan ko yung na-feel ako ng Holy Spirit sa Araneta Grandstand na yun, kay Reinhard Bongke, mga kapatid, pati yung takot ko sa mga maligno, walang yun. Yung alam niyo yung sa prayer ko nakakakita ko ng mga demonito. Yung pag-pray ko ganyan, nakikita ko si Satanas talaga. Hindi na ako natatakot. So nakita ko yung nagkaroon ka ng boldness nung feel ka ng Holy Spirit. Amen. Nung feel ako ng Holy Spirit, sabi ng ka-boardmate ko, alam mo yan si Sister Julie, kaya active yan kasi yung pastor natin ang boyfriend niya. Kaya ito naman ang isang kasama ko sa boarding house sa akin. Pero ito palang effect pag feel ka ng Holy Spirit. Hindi man ako dinapuan ng asar at galit at sugurin ko siya. Pag feel ka pala ng Holy Spirit, feel ka rin ng fruit of kindness and patience. Yes. And love. Amen. High five sa mga kapatid. Kasi naalala ko, hindi nagtago ng boarding house. Kasi naintindihan ko siya sa kanyang judgment. Sa kanyang pagiging immature sa judgment. Parang wala na akong kausap. Amen. O, high five ulit sa katabi natin. High five na naman. So ngayon, number 1, who wants to understand ang feeling of the Holy Spirit? Number 1. Anong Bible verse? Pakibasa natin lahat. Do not and drown which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Pag sa Tagalog, huwag kayong magpabuhos ng alak, magpabuhos, do not get drunk. Ano nakalagay dyan? Do not get drunk on wine. Tama? Huwag kayong magpabuhos ng alak na nagdudulot ng kalaswaan, kundi maging puno ng Espiritu. Amen? So, kinontrast ngayon ni Pablo ang pagiging puno ng Spirit at pagiging lasing. Amen? At binigyan niya ng diin na mga kapatid, kapag ka ikaw ay puspos ng alak, lasing ka, mawawalan ka ng control at distraction at behavior masama. Pero pag puno ka ng Holy Spirit, maglilito sa buhay na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. So, ang big meaning ng be filled na verb, it is in the present tense indicating continuous action. Ibig sabihin, be filled, be filled. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. Amen? Amen. So, ang feeling na ito is about surrendering. Sabihin natin, this feeling of the Spirit, meaning surrendering control. Surrendering control. Sige, sabay-sabay. Surrendering control of our lives to the Holy Spirit. Yan pala ang meaning nito. Mga kapatid, tuloy-tuloy na pagsugo at inalaw mo ng Holy Spirit ng kumontrol sa buhay natin. Ialaw natin siya na i-guide niya tayo, ang ating kaisipan. Anong i-guide niya ang ating kaisipan? Emotion, action. Anong papag-guide natin sa kanya? Kaisipan, emotion, action. Amen? Amen? Ang kumokontrol sa kaisipan ay kukontrol sa buong katawan. Kaya pag ang kaisipan puno ng Holy Spirit, lalabas sa mukha, hindi yan tiger look. Yes. Amen. Lalabas yan sa kanyang mga paningin at sa kanyang sasabihin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, will ba ni Lord na tayo ay filled ng Holy Spirit? Amen. At dahil will ni Lord, sa tingin niya, tutulungan niya tayo? Amen. Amen. So, paano ko ito i-apply? Paano ko ito i-apply? Number 1, reflect. Sabi natin, reflect on areas of our lives na nandyan maaaring nagtatry ka na ikaw pa rin ang kumokontrol. Dapat tumigil ka ng kakakontrol sa sarili mo pagkos ang Holy Spirit na ang kumontrol. Amen. Sabi sa katabi natin, ipakontrol na lahat Ipakontrol na lahat sa Holy Spirit. Ibig sabihin, sa Kanya ka na sumunod. Amen. Amen, amen, may ganyan yan. Sa bagay na to, Holy Spirit na susunod. Sa area na to, mo akong pakialaman, Holy Spirit. Hindi pwede. Yung area na yun, ipasabok mo na talaga. Para lahat ng area sa buhay natin maging maayos. Amen. Tapos magkaroon tayo ng conscious effort. Sabi natin, conscious effort to surrender those areas to God. Kaya, paano ko ito gagawin? By prayer
Amen? Asking the Holy Spirit to fill us anew and guide us throughout the day. Amen. Ikaw yung high blood ka talaga. Yung may mga taong ganun, painitin ang ulo. Huwag yung tingnan yung katabi niyo. Amen? Pagka hindi yan umiinit ang ulo, sabihin niya, salamat Lord, push siya ng Spirit. Pag bumubulaw na hindi na naman siya push. Pero huwag kayo mag-alala. Kakikusikong siya, or again, ang kahinaan niya yung doon talaga siya mag-struggle. Palabulyaw, yung isa naman matakaw. Kasi hindi lang isang area. Yes. Amen. Amen? Amen. Mabait naman siya, hindi siya matakaw. Parating late kasi natutulog na natutulog. Ang takaw ng laman niya, tulog ng tulog. Kaya parating late. O mag-high five na tayo sa mga katabi natin. Hindi niya mag-give up yung laman niya. Amen? Yun naman yung kailangan niya ipasakop sa Holy Spirit. Fasting tayo. Amen? Sabi niyo, Panginoon ko, hindi ko kayang fasting. Ipapasakop na naman niya kay Lord John. Sa katabi natin, pare-pareho lang tayo. Pero hindi ko walang ino-overcome. Kailangan ipasakop na talaga sa kanya. Walang ditong libre, kagad na okay. Ang gagawin mo talaga, Lord, surrender ko to sa'yo. Amen. Pagiging grasya, yung pagiging marites mo. Na pag may nagkakay, ano balikan? Marites na to, gusto niya lahat, alam niya lahat. Ano daw yun? Ibig sabihin, yan ay papasakot na kayo. Lord, tulungan mo ako. May nagkukwentuhan ilo mo. Ayoko marinig. Ayoko na magmarites. Lalaban ka. Ilayo mo yung sarili mo. Holy Spirit, tulungan mo ako. You are powerful. And the Holy Spirit comes to receive me power to resist the kwentuhan. Ganun pala. Very practical. Did you learn something? Amen. Yung alam niyo, yung habitual na palairan ka, palapulan ka. Tapos may nakita kang parating, nagkikarang suot ng Panginoon ko. Kasi ano kayong palapulan ka talaga? Panginoon, tulalayan ako. Nag-toilet ka. Panginoon, ayaw ka ng ganito. Kasi choice mo naman yung Lord, ba't ko ba pinapakailaman?